Hoy, napunit na. Napunit na ang veil. Bakit ka pa sumusunod sa law? Bakit ka gumagawa ng mga bagay na inaakala mong malulugod ang Diyos sa'yo? Nagkakamali ka, iho. Nagkakamali kayo, iha. Jesus alone is our righteousness. Alam niyo po bang significance that the veil was torn? Ay, ibig sabihin po niyan, grace is open right now to the whole world. Kasi pahirapan po talaga ang paglapit sa Panginoon in the Old Testament times. Maliban na lang talaga kung talaga naiintindihan niyo ang grace. Alam niyo po ba bakit ako nag-lead to make this short vlog? Ang dami ko nakikita sa FB. Actually, kung talagang ako'y isang maestro na talagang nasa public school o nasa private school, tapos uso yung pagalitan mo mga estudyante mo, sa tingin ko mapapagalitan ko 80% mahigit pa. Dahil parang hindi nila alam ang katotohanan na ang tagal ng mga pangaral lang sa grace, and yet, ito may nakita pa ako kanina. Ipinagmamalaki niya yung kanyang testimony, ipinagmamalaki niya yung testimony nila, ganun. You know what? Hindi ako pabor doon kasi meron po kaming kasamahan doon sa dating institutional church namin. Nagsisisi ako, sabi niya, yung mga baho ko, pinagsasabi ko doon sa isang meeting o parang Bible study. Ngayon, ilang years na pinag-uusapan pa rin. 'Di ba? Nandoon, marami akong isiniwalat, sabi niya na maging yung pamilya ko na damay, yung bumaba ang tingin sa kanila. So, hindi kalooban ni Lord yung itatayo, tapos uungkatin mo ang buhay mo, yung mga nakaraan mo. No! Para makapag-lead ka kay Kristo ng tao, yung buhay mo na mabaho, dati uungkatin mo. Ano yan? Anong klaseng utak yan? Hindi po ganyan ang Christianity. Ang Christianity is all about Jesus Christ. Okay? Yung testimony ni Jesus ang sabihin mo. Huwag ka magbabanggit ng about tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Ano, para makatulong, magbago ng buhay ng ibang tao? I don't think so. Hindi po totoo yun. Nagsisisi po yung sinasabi kong tao. Buong pamilya namin, ang tingin sa amin ganito, kasi kasalanan ko. Tumayo kami mag-asawa. Sabi, mag-asawa pa sila. Tumayo sila, and Sunday service is filled ng mga tao dun sa institutional church na yan. Hindi lang yun, nakaano pa. Meron pang magnifier yun. Ibig sabihin, may camera nakatutok sa kanila, tapos kita sila sa big screen. Kung may 3 big screen dun sa church na yan, na malalaki, kitang-kita sila. So, sila pala yun. Diba? Lahat inungkat niya. Dahil yun ang sabi ng pastor, ungkatin mo, sabihin mo yung ganon. Hindi po makakatulong yan. Bagkos, mag-create pa yan ng tinatawag na chismis. Kawawa yung mga kamag-anak mo, kawawa yung mga anak mo pa na masusunod generation. Dahil yan, ma-infiltrate na yung utak ng mga tao. Kaya hindi po ako pabor doon sa magte-testimony. Tapos sasabihin mo yung baho ng pamilya. Do not do that. Do not do that. Ang sabi ng Bible, i-expose mo yung mga mali. Pero hindi sinabi ng Bible na i-expose mo yung baho ng pamilya mo. Protektahan mo yan. Di ba? I'm so sad ngayon sa buhay ni Carlos Yulo at saka ng kanyang nanay. Masyado na naging open. Tapos maraming mga tao. Actually, nandun po ako sa side ng katotohanan na dapat igalang niya ang kanyang magulang. Ano man na nagawa ni Angelica, Yulo, kay Carlos Yulo, o kung ano man. Actually, wala tayong pakialam dyan, mga kababayan, kung tutuusin Di ba? Pero dahil may moral issue o moral standard dito na sinasagasaan ng Bible, magsasalita ako. Alam mo, Carlos Yulo, just in case na padaan ka rito sa channel natin, which I believe malayong mangyari dahil hindi mo naman pipindutin siguro ito. Okay, just in case, no? Malay mo, may magparating sa nito. Alam mo ba, Carlos Yulo, na sa Biblia, ang pangako ng Diyos na merong kaakibat ng mahabang buhay ay igalang mo ang iyong ama at ina. You might say, yung ibang nakakaintindi ng Bible, syempre, they might say, ay, Old Testament yan. Opo, pero ano po kasi yun kumbaga, natural law po yan na pag ginalang mo mga magulang mo, hindi naman necessarily gagawin mo out of, sabi ko nga, yung bail nga na-torn na, di ba? Ngayon, dahil nasa New Covenant tayo, lalo nating alam na ang pag-ibig sa mga magulang ay bunga ng banal na espiritu. Hindi dahil sa ginagawa mo para pagpalain ka. Yung Carlos Yulo, ang gusto ko na sabihin sa'yo, Brad, alam mo, bata ka pa kasi, kaya
Siyempre, kung ano yung naisin mo, yun ang gagawin mo. Walang makakapagdikta sa'yo kahit na sino. Ano? Pero isaalang-alang mo, may pangako ang Bible, kapag kaiginalang mo at pinarangalan mo yung mga magulang, all will be well sa'yo at pagpapalain ka pa ng Panginoon. At magiging mahaba ang buhay mo. Yan ang nakalagay po sa banal na kasulatan. 'Di ba? So ayan, mga bagay na ganyan. Okay? Malungkot lang ako, Carlos Yulo, kasi ang buhay mo ngayon, naging open book. Nung una, proud na proud ako dahil nanalo ka, which is good. Very good, actually, excellent. Pero nalungkot ako kasi naging open book yung buhay ninyo. Ngayon, mga Pilipino, alam nyo, sa showbiz, maraming mahilig makisawsaw diyan. Marami dyan. Although yung iba, may totoong sincero. Alam niyo yung video ni Elizabeth Oropesa, alam natin na siya po ay taga-showbiz, pero nung pinanood ko yung video ni Elizabeth Oropesa, hindi ako nakakita ng isang showbiz personality. Nakakita ako ng isang nanay na concern sa kanyang mga anak. Concern sa mga bata ngayon. Kaya, Miss Elizabeth Oropesa, binabati ko po kayo sa magandang video po ninyo. Viral po ngayon. Sineshare ko po yan, Miss Elizabeth Oropesa. Okay? Sana Miss Elizabeth Oropesa, kung madaan kayo dito sa Daily Good Vibes, mag-subscribe po kayo dito. At dito marami tayong ma-encounter na maganda tungkol kay Jesus. No? Hinahangaan ko si Miss Elizabeth Oropesa. Hindi ako nakakita ng showbiz personality sa kanya. Nakakita ko ng isang taong concern. No? Na gusto niyang payuhan si Carlos Yulo. Sana lahat tayo ganun. Hindi yung ibang katulad ng iba na makikisawsaw lang sa issue para ganun. Si Miss Elizabeth Oropesa, pure ang kanyang intention. Okay? So, ayun po ang sinasabi ko. Yung mga Kristiyano, gusto niyo ba magkaganyan ng mga buhay niyo na kahit saan pumunta kayo ay alam niyo nangyayari sa buhay niyo? Well, hindi po kalooban ng Lord yan. Ito pong kay Carlos Yulo, kung tutuusin po, kung hindi po ito kumalat sa media, dalawa po kasi ang pwedeng pagpilian. Baka hindi na po maayos yung kanilang usapin sa kanyang mga magulang. At pangalawa, baka niloob din ni Lord na mangyari yan para ma-remind siya na dapat mahalin niya ang kanyang nanay. Alam niyo po, nakakalungkot because kanina meron ako napanood na Milo commercial way back, I think 2007 o 2008. Way back, Carlos was bata pa. Hindi ko alam kung anong year yan, 2010 yata. Ang taba-taba pa ng nanay niya roon. No? Doon sa Milo. Ngayon pumayat ang nanay niya. Alam mo, Carlos, iniisip ka ng nanay mo. So Carlos, I hope i-share niyo ito. Tayo mga taga-Daily Good Vibes, i-share mo niyo ito at nang makarating kay Carlos Yulo. No? Alam niyo, tayo mga Kristiyano, wala na tayong veil, na-torn na lahat sa atin. So pwede tayong magsalita. Pwede tayong magbigay ng mga natin sa mga issues. Not to the point na nakikialam tayo, but pag may kinalaman po sa issue ng Biblia, kasi ito po talaga issue ng Biblia ito tungkol sa paggalang sa ina't ama, sa ama't ina. Oh, it's a big issue. Ilang beses po ako nanahimik, pero habang tumatagal ang issue, marami na pong issue nakasabay ito, pero nanahimik na Pero itong issue na ito, talagang nandito pa rin. So talagang sabi ng Lord, sige magsalita ka, mas konti lang about Carlos Yulo. At again, binabati ko si Miss Elizabeth Oropesa. Carlos Yulo, pakinggan mo si Tita Elizabeth Oropesa. Kasi siya ay very concerned lamang sa'yo. Oh, at saka meron pang isa si Lola Junicia Pacquiao. Pakinggan mo yan, si Lola Junicia. Dahil may concern sila sa'yo. Ayun lang. Bata ka pa. Ikaw ay, malay mo, dumating ang time, makilala mo si Jesus. Di ba? Walang imposible. Pag pre-pray kita mula ngayon, Carlos Yulo, tanda mo yan. Nahipuin ni Jesus ang iyong puso. Balik tayo sa topic natin. Tayo po mga Kristiyano, sabi ko, na yung veil, ito po ay napunit na. So tayo po mga Kristiyano, meron po tayong role dito sa mundong ito. Pag may nakita tayong mali, we need to expose it. Diba? Para matuto yung mga tao. Dahil tayo ang kamay ni Jesus, tayo ang kanyang mga paa. Para maiparating ang kanyang mensahe ng pag-ibig sa mundo. Kaya lang, ang point ko lang, may mga personal tayo mga sa buhay, mas maganda wag mo nang ikakalat. No? Kasi ang mangyayari, baka mag-end kayo parang kay Carlos Yulo na lahat na lang ng tao, alam yung buhay nila. Mahirap po silang
Naiintindihan ko rin si Carlos ngayon. Ba? Mahirap din po yung pinagdaraanan niya na lahat na lang ng tao galit sa kanya. Hindi po maganda yon. Maganda pa rin po ang tahimik na buhay. I don't know kung naunawaan po ninyo ang gusto kong punto, pero sa Panginoon, dahil Jesus is our shalom. Alam ba yung shalom? Peace. Ang ibig sabihin niyan, kapayapaan sa wikang Hebro. Peace, shalom. We have the shalom of Jesus. Hindi lang po yun. Jesus is our Sabbath. Jesus is our rest. Bye-bye.